Tapos na ang natatanging bathtub na may kakaibang finishing at ang gastos ay $50 lang. Ang ganitong bathtub ay maaaring tapusin, halimbawa na parang natural na marmol o kaya ay magmukhang gawa sa artipisyal na bato. Walang limitasyon ang imahinasyon sa murang finishing ng ganitong bathtub. Naniniwala akong kahit sino, basta gusto, kayang gawin ang bathtub na ito dahil hindi kailangan ng espesyal na kasanayan. Pwede rin itong gawing negosyong malaki ang kita sa garahe. Malaki ang kakayahang kumita, umaabot ng 1,000% ang tubo. Siyempre, may malalaki at maliliit pa ring pagkakamali. Sa huli, magugulat ang marami sa katapusan ng proyekto. Kaya siguradong hindi ka magsisisi kung tatapusin mo ang video na ito. Hindi mo na mauulit ang mga pagkakamaling mas mabuting hindi na ulitin. At maiiwasan mo ang walang saysay na paggastos at sobrang pagod, kaya mas makakatipid ka pa. Ang mga manunood ng awitin ni Yasha Kosiak ang unang makakaalam ng mahalagang impormasyon. Para sa hindi pamilyar sa proyekto, ipapaliwanag ko agad ang mga detalye. Para sa mga nakakaalam na, mabilis kong ipapaalala ang mga pangunahing punto. Pag-usapan natin isa-isa. Kamusta sa inyong lahat? Kumuha ako ng Penoplex, isang uri ng styrofoam. Ginawa kong magaspang ang magkabilang panig ng sheet. Sa dalawang sheet, idinikit ko muna ang fiberglass mesh sa isang panig. Kapag may mesh na, pwede nang baluktutin ang marurupok na sheet. Pinagdikit ko ang dalawang sheet at minarkahan ang lapad ng ilalim ng bathtub. Pinutol ko ang ibabang gilid ng mga nakabaluktot na sheet para maging tama ang pagkahilig. Idinikit ko ang mga baluktot na sheet sa ilalim, naglagay ng pansamantalang suportang kahoy at inayos ayon sa sukat at idinikit ang mga sheet para sa kanan at kaliwang gilid. Ginamit ko ang tira mula sa baluktot na sheet. Iginuhit ko lang ang itaas na linya ng gilid at pinutol ayon sa taas. Mabilis kong natapos ang magaan na estruktura at natuwa ako sa kinalabasan nito. Para magkaroon ng kaunting kurbada ang kanan at kaliwang gilid, pansamantala kong idinikit gamit ang glue foam ang 4 na pahalang na kahoy na piraso. Naglagay ako ng patayong kahoy para gawing hilig ang ilalim sa pagdaloy ng tubig. Nakuha ko ang tamang hilig at binaligtad ang batya. Naghanda ako ng halo para sa waterproofing. Naglagay lang ako ng waterproofing sa mga dugtungan dahil ang extruded polystyrene na styrofoam ay hindi sumisipsip o nagpapadaan ng tubig. Pero tumatagos ang tubig sa polyurethane construction foam adhesive. Inihahanda ko ang pattern gamit plaster fiberglass mesh. Naglagay ako ng reinforcing layer gamit ang binili kong insulation halo at fiberglass mesh. Pagkatapos tumigas ang halo, tumaas ang tibay ng produkto pero hindi pa sapat ang lakas ng mga gilid. Naglagay ako ng waterproofing sa loob na bahagi. Naghanda ulit ako ng pattern gamit fiberglass mesh. Naglagay ako ng reinforcement mula sa loob. Ang kapal ng reinforcing layer ay ilang milimetro lang, kaya kaunti lang ang kinailangang halo. Inayos ko ang isang gilid gamit ang pansamantalang tabla habang basa pa ang layer. Nang tumigas ang halo, binaligtad ko ang batya at inayos ang ibabaw gamit ang semento masilya. Pagkatapos matuyo ang masilya sa labas, naglagay ako ng nabili kong finishing coat na gawa sa pinaghalong makukulay na buhangin na hinalo sa acrylic base. Mabilis kong nakuha ang magandang resulta. Dumarating na ang sandali ng katotohanan. Binubuhusan ko na ng tubig. Ang katawan ng bathtub na ito ay nagkakahalaga lang sa akin ng $30. Iyan ay mga 2,000 at 500 Russian rubles o mga 90 Belarusian rubles lang. Sa finishing, nagdesisyon akong huwag maglabas ng mahigit $20. Nasa ilalim ng aking bathtub ang halos lahat ng dugtungan. Naghintay ako ng ilang oras pero wala akong nakitang tagas. Kaya para hindi masayang ang tubig at hindi mahirapan magsalok dahil walang drain, itinuring kong pasado ang unang pagsubok. Wala akong nakita ang tagas sa ilalim, kaya hindi dapat tumagas sa itaas. Nilalagyan ko ng primer ang loob ng bathtub. Hintayin kong matuyo ang primer bago ayusin ang ibabaw gamit ang semento masilya. Semento talaga ang gamit ko, hindi gypsum o acrylic. Kasi mabilis masira ang mga yon kapag nababasa. Mag-iiwan ako ng link ng detalyadong video tungkol sa mga hakbang ko sa paggawa ng designer bathtub sa ibaba ng video na ito. Kung gusto nyong malaman ang lahat ng detalye, pwede nyong panoorin iyon.
Pero tapusin niyo muna ito dahil mas mahalaga ang impormasyong nandito. Naglalagay na ako ng unang patong ng masilya. Sa video ng bathtub na ito, humingi ako ng payo sa panloob na disenyo mula sa mga manonood ng channel na Pesni Yashi Koshaka. Sa mga komento sa video, maraming suhestyon at solusyon mula sa nagmamalasakit na miyembro ng pandaigdigang komunidad. Kapag matigas na ang unang patong, nilalagay ko ang pangalawa at pinapantay gamit ang malapad na spatula. Pinapahiran ko ng primer ang tumigas na ibabaw. Sa ikatlong patong, inaayos ko ang natitirang depekto. Pinakamaraming solusyon ay iminungkahi ng subscriber na si Kiril mula Moscow, na matagal nang hindi lang kaibigan ng channel, kundi kaibigan ko rin. Mas madali gamitin ang semento masilya kaysa gypsum at acrylic. Habang buhay, natututo ka. Kaya si Kiril ay nagbigay ng maraming payo. Una niyang ideya, lagyan ng acrylic ang bathtub gaya ng ginagawa sa pag-restore ng luma. Pangalawa, lagyan ng makapal na reinforced semento ang loob ng bathtub o gumamit ng epoxy na halo. Maaari ring lagyan ng natural na bato sa ibabaw ng epoxy. Takpan ng ilang patong ng enamel. Gamitin ang wood look vinyl film, PVC film para sa swimming pool. Lagyan ng mosaic at epoxy sa pagitan. Kumuha ng enamel mula sa Gomsel Mash at ipakita ang kalidad ng pintura ng ating Belarusian na kombay. Balutan ang bathtub ng manipis na veneer, lagyan ng varnish, takpan ng linoleum at tapusin ng micro-cement. Palamutian ng kabibe mula sa ilog. I-print gamit ang 3D printer ang mosaic at gamitin ito bilang palamuti sa bathtub. Habang natutuyo ang loob, inihiga ko muna ang bathtub sa tagiliran. Ballution. Sa palagay ko, karamihan sa mga suhestyon ni Kiril at iba pang masigasig na manonood ay maaaring magamit. Pero karamihan ay alinman sa mahal, masyadong matrabaho, magpapabigat ng husto sa produkto o lahat ng ito ng sabay-sabay. Una, pinantay ko ang masilya gamit ang spatula, tapos kiniskis ko gamit ang abrasive mesh. Ayokong maging isang karpintero o mosaic artist. Sapat na sa akin ang pagiging designer. Sa nakaraang video tungkol sa bathtub, nilagyan ko lang ng nabiling timpladong makukulay na buhangin sa isang gilid. Ang materyales na ito ay binebenta lang dito ng malakihan. Ginamit ko ito sa pag-aayos ng sliding gate namin na Penoplex, may natira pa. Kumpara lang sa bathtub, sobra pa ito para sa 10 o marami talagang matitira. Walang may gusto sa sobrang materyales. Sa labas, nagpasya akong gawing parang marmol ang kabilang gilid ng bathtub. Ang maruming gypsum board ay nagpakita na mas mainam kung mas lalaliman ang proseso ng paggawa ng marmol. Eksperimento ito, kaya mas mainam subukan ang iba't ibang paraan. Nakapanood ako ng video ng bihasang manggagawa mula Silangan. Pinag-aaralan ko ang mga mukhang simpleng teknik. Hindi ako orihinal pagdating sa paggawa ng marmol gamit ang masilya. Yung mga DIY vlogger na kasamahan ko, nagamit na nila ang murang paraang ito at maganda ang naging resulta sa mga proyekto nila. Maaaring ako lang ang unang maglalagay ng ganitong patong sa homemade bathtub na 70% ay gawa sa Penoplex. Gusto ko talagang maging una sa mundo. Sa taguan, nakakita ako ng lumang spatula na sakto ang lapad at sinimulan kong praktisin ang mga galaw mula sa mga video ng mga master sa Silangan. Itong lumang spatula na ito, kasama ng iba pang mga spatula at ilang gamit, ay iniwan ng mga trabahador na inupahan namin para ayusin ang aming sala. Pagkatapos nilang magtrabaho ng 1.5 araw at makatanggap ng paunang bayad, parang bigla na lang silang nawala na parang nag-teleport, iniwan pa pati ang kanilang mga rubber na tsinelas. Kitang-kita mong ang spatula na ito ay nagpantay o nakasira sa daan-daang metro kwadrado ng mga ibabaw. Malinaw na may tagong lakas paggawa sa loob nito na siyang dapat tumulong sa akin. Umaasa talaga ako doon. Paano kung dinukot talaga ng mga alien ang mga taga-pintura? Sanay tayo sa post-Soviet na lugar na biglang nawawala ang mga manggagawa pagkatapos ng paunang bayad, kaya baka hindi agad mapansin o mabigyan ng pansin ang totoong banta sa kanila. Hindi natin sila ililigtas mula sa mga alien na kaaway dahil sigurado tayong alak ang dahilan ng lahat. Sa una kong sariling gawang marmol, nagpasya akong gumamit lang ng itim na pigment at nilimitahan ko lang sa mga kulay abong shade. Una kong ginawa ay gumuhit ng linya para sa pagsuri at pagwawasto ng oryentasyon. Siyempre, oryentasyon sa espasyo.
susubukan kong sundan ang linyang ito gamit ang spatula. Alam naman ng lahat na maraming malilikhaing tao ang madalas uminom. At nalaman ko kung bakit. Mas madali para sa umiinom gumawa ng likas na linya kaysa sa hindi umiinom. Ang hindi umiinom ay mahilig sa tuwid at pantay na bagay. Hindi naman ako madalas uminom, kaya ang linya ko ay parang pasado lang sa 3. Ang unang kilalang banyerang gawa sa keramika ay natagpuan sa India at 5,000 at 500 taon na ang tanda. Patunay ito na hindi lang sa Kama Sutra mahilig ang mga Indiano. Noong panahon ng paghuhukay sa Pompeii, nakahanap sila ng banyerang gawa sa bronse. Ang banyerang ito na gawa sa XPS ay halos hindi nagkakaiba ng hugis kumpara sa mga ninuno nito. Malawak ang gamit ng mga paliguan sa Roma. Mahilig si Reyna Cleopatra ng Ehipto sa paliguan at water therapy. Hindi lang sa tubig kundi pati rin sa gatas at halamang pinaglagaan. Sa Europa noong gitnang panahon, kasalanan ang paliligo kaya bihira lang maligo ang tao dahilan ng malalaking epidemya. Narinig ko na hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon doon. Sa Imperyong Ottoman, mahilig sila sa marmol na paliguan. Sa sinaunang Gresya, naliligo sila ng nakaupo. Para sa mga babae, pinupuno nila ng mainit na tubig ang banyera, habang para sa mga lalaki naman ay malamig na tubig. Ganito marahil nila kinokontrol ang populasyon. Sa Rusya, naging popular ang mga banyerang gawa sa kahoy noong ika-15 siglo. Noong ika-17 siglo, dahil sa kakulangan ng kahoy, napalitan ito ng bakal. Sa panahon ni Pedro ang Dakila, nagkaroon ng mga banyerang cast iron. Napakamahal ng mga ito, kaya iilan lang ang nakakabili. Naging abot kaya ang paliguan makalipas ang 1 siglo at hindi pa iyon ganoon katagal. Kaya naman masigla kong iniisip na gumagawa ako ng isang mabuting bagay. Sinusubukan kong gawing abot kaya para sa lahat ang isang designer na paliguan na may disenyo na parang marmol. Pinapahiran ko ng manipis na puting masilya ang ibabaw. Baka balang araw, sumikat si Yasha Kosyak, arkitekto mula dakilang Belarus, bilang nagpakita kung paano gumawa ng designer na banyera sa halagang $50. Gusto ko rin ang pisikal na trabaho kasi maraming ideya akong naiisip. May natira pang hinalong masilya, kaya para hindi ito masayang, nagpapatuloy ako sa pag-iensayo. Ang semento masilya ay madaling trabahuhin sa unang 3 araw matapos ipahid. Pagkatapos, ang masilyang ito ay tumitigas na parang bato o semento. Ang tibay ng semento ang kailangan natin. Hindi naman ito patalastas ng semento na masilya. Sa simula, ginamitan ko ng abrasive mesh ang buong panloob na ibabaw. Hindi nagtagal, nakita ko agad ang resulta. Pagkatapos, gumamit ako ng 100 at 80 na liha, eksaktong ganitong liha ang ipinabili sa akin ng mga trabahador na nawala. Kung uulitin ninyo ang aking ginawa, gumamit kayo ng protective na guwantes para sa mga kamay. Maaaring mairita ang balat kapag nakadikit sa mga finishing na materyales. Masarap sa pakiramdam ang pagpapatag dahil kita agad ang resulta. Ngayong taglamig sa aming bahagi ng Belarus, mas malamig kaysa dati. Kadalasan naming pinapapasok sa garahe ang aming matandang aso para magpainit. Pati hayop ay interesado sa ginawa ko at mukhang alam ng aso na ito'y isang himala. Noong nakaraang ilang araw, nagdala si Amo sa garahe ng 6 na pirasong styrofoam, 2 maliliit na sako at 1 rolyo ng mesh. Hindi ako nahirapan, nag-enjoy lang habang gumagawa ng mahika. Ngayon, narito na ang monumental na likha na pwedeng sayawan. Dahil teknolohiya ito, syempre. Dumarating ang panahon na magpapakapagod ka sa trabaho para lang kumita at makabili ng prestihiyosong bathtub na gawa sa architectural concrete na sinisingil ng mga swapang na designer ng tig $5,000 o mag-ipon para sa mga bathtub na gawa sa artificial na bato na sobrang mahal ang presyo. Yung iba, manonood ng channel na Pes ni Yashi Kosyaka, kukuha ng $50 mag-i-enjoy at magkakaroon agad ng bathtub na kaiinggitan pati oligarko. Kaya sabihin mo, bakit ka pa magtatrabaho para sa mga designer kung pwede ka namang magtrabaho para sa sarili mo? Sa marmol ko,
Mukhang naghalo-halo talaga ang ilang teknolohiya na napanood ko sa YouTube. Di ko maintindihan paano nagagawa ng master na mahaba ang pasada ng spatula sa masilya, samantalang sa akin mga 40 sentimetro lang bawat hagod. Sa ideal na sitwasyon, dapat isang galaw lang ang paglalagay ng masilya sa gilid. Kaya lang, makikita pa rin ang mga dugtungan ng bawat hagod. Sa ibabaw, pinakinis ko ang surface gamit ang puting masilya. Kaya habang gumagamit ako ng liha, parang inilalabas ko ang texture. Dito, madali ring sumobra at mabura ang texture ng marmol. Mas matrabaho ang prosesong ito kaysa sa pagdekorasyon ng parang ladrilyo o natural na bato na nagawa ko dati gamit ang styrofoam. Maraming duda at kritisismo sa mga komento na galing sa mga hindi naniniwala sa tibay ng XPS Composite. Palagi kong inuulit na ito ay composite na may epekto rin ng sandwich panel. Bagamat 70% ng bathtub na ito ay gawa sa XPS na parang styrofoam, hindi ibig sabihin nito na kasing hina ito ng styrofoam. Sa unang subok ko sa marble finish, ganito ang kinalabasan. Huwag niyo akong husgahan ng mahigpit. Pwede kong magtago sa likod ng pagiging intuitive designer. Sabihin na lang nating artist ako. Ganito ko nakikita ang marmol. Malinaw na malayo pa sa perpekto. At marami pa akong dapat pagtrabahuhan. Naisip ko, mga pattern lang ito. Wala naman silang ibang gamit kundi pampaganda lang. Kung ilalagay lang sila sa mas tamang ayos, mas magiging kaaya-aya sila sa mata. Hindi rin magbabago ang gastos. At dahil murang designer na bathtub ang tema, dito ko na rin napagpasyang tumigil. Noong panahong iyon, napuno ko ng alikabok ang garahe at paggawaan na may precision tool na 3D printer. Kaya ang susunod na subok ko sa marmol ay sa labas ko na lang gagawin kapag mainit na ang panahon. Kung magpa-practice ka ng kaunti, hindi naman mahirap, gagamitin ulit ang primer. At kung gagawa ka ng ganitong bathtub, halimbawa, sa apartment habang may renovation, aba, ito na talaga ang bagay. Kasi isang maalikabok na proseso ay hindi sagabal sa isa pang maalikabok na proseso. Pero sa garahe, kailangan ko talagang maglinis habang tahimik akong tinititigan ng aso sa gitna ng kalat. May nagsabi na hindi ako gumawa ng bathtub kundi modelo lang daw. At yung isa, maniniwala lang kung tatagal ng isang araw ang bathtub na may tubig. Yung pangatlo, sigurado siyang magigiba ang bathtub pag umupo ako sa gilid. Malapit na ang sandali ng katotohanan, konting tiis pa. Bumili ako ng murang siphon para sa bathtub at tamang hole saw. Nagamit ko na ito dati kahit nabangga sa tornilyo habang gumagawa ng multi-level na bahay ng ibon, kaya okay lang din gamitin sa pagbabarena ng bathtub. Kapag gumawa tayo ng ganitong bathtub, wala tayong lugi, halos wala kang gastos. Ginawa, hinawakan, inikot-ikot. Kung hindi mo nagustuhan, pwede mo namang gamitin sa hardin. Kung wala kang hardin, pwede mo namang ibigay sa may hardin. Siguradong magugustuhan nila ang regalo. Kailangan ng bathtub ng pundasyon, kaya gagamitin ko ang natirang styro mula sa dating mga proyekto. Ang ilalim ng bathtub ay palubog para tumulo ang tubig. Pero ang pundasyon ay kailangang patag. Kailangan din ng espasyo sa ilalim para sa sifon. Kaya hindi pwedeng walang pundasyon. Sa unang layer ng Penoplex, ginaya ko ang hugis ng ilalim. Sinubukan kong patagin ang ibabaw sa pamamagitan ng pag-adjust ng kapal ng glue foam. Ngunit nagkamali ako dahil hindi ko muna binasa ang mga ibabaw. Mahilig ang pandikit sa basa at sobra ang nailagay kong foam. Ang base para sa ganitong bathtub ay pwedeng gawin mula sa kahoy at bakal nang walang problema. Pero ito marahil ang pinakamura at pinakasimpleng paraan. May bathtub na sa bahay at plano kong ilagay ito sa labas, sa ilalim ng bukas na langit. Idadagdag ko ito sa Penoplex land namin. Ang kahoy sa labas ay maselan at hindi matibay. Yung pangalawang bahagi, binabasa ko muna ng konti at mas kaunti ang foam na nilalagay ko. Mas mabilis tumigas ang pangalawang bahagi kaysa una. Ang foam sa pangalawa ay tuluyang tumigas. Samantalang sa una, gilid lang ang tumigas. Hindi dumadaan ang singaw ng tubig sa XPS, kaya matagal tumigas ang foam.
Tinanggal ko at idinikit ulit ang unang bahagi na basa na ang ibabaw. Ang eksaktong pag-aayos ng pundasyon ay ginagawa ko na gamit ang lagari. Kaya sa totoo lang, hindi na sana kailangang mag-alala sa pagbabago ng kapal ng foam. Idikit na lang agad ang XPS tapos sabay pantayin gamit ang lagari. Nakatipid pa ako sa glue foam. Palagi kong hinahanap ang pinakamadaling solusyon. Pero minsan, hindi pala ito madali. Mga huling haplos ng eskultor sa XPS. Lahat ay matibay at maaasahan, eksaktong-eksakto na, o halos ganun. Gets ko, pag hindi nasira ang bathtub sa testing, panalo na ako sa $50 na puhunan. Baka lumaki pa itong negosyo sa garahe. Kailangan lang dagdagan ng konti ang kalidad ng gawa. Madali lang naman ito. Sa tingin ko, pwedeng ibenta ang ganitong bathtub ng $500. Ibig sabihin, mga 40,000 Russian rubles o mga 1,500 Belarusian rubles natin. Mas mura ito kaysa sa kahit anong designer na bathtub. At ang tubo, grabe, halos 1,000%. Kumusta naman yan, Elon Musk? Sa simula, kayang-kaya kong gumawa ng 10 bathtub sa isang buwan. Pagkatapos, palalawakin ang negosyo kasama ang pamilya, ang asawa, mga anak na lalaki at anak na babae. Inaalok ko ang ideyang ito sa maliliit na negosyo. Mabait ako ngayon. Susunod, tuloy na ang nakasanayang programa. Sa lahat ng mga pinag-isipang opsyon para sa panloob na finishing, pinaka nagugustuhan ko ang opsyon ng pagbubuhos ng acrylic sa bathtub na ginagamit para sa pagre-restore ng mga lumang bathtub. Nang makita ko ang presyo nito online, naisip ko agad na hindi kasya ang $20 pati finishing. Dito ko nakita ang spray paint para sa bathtub at ceramic. Hindi ko alam na meron nito. Di hamak na mas mura ito kaysa sa acrylic. Sa pinakamalapit na hardware store, bumili ako ng 2 lata at tinakpan ng plastic ang gate. Pinupunasan ko ang ibabaw. Nanghiram ako ng nail polish remover sa asawa ko at nilinis ko ng mabuti ang ibabaw. Nag-e-explore ako ng dungeon. Pagpinta ko, naamoy ko agad ang pamilyar na amoy ng pintura. Yung pintura na madalas gamitin noong wala pang acrylic. Nang basahin ko ang ingredients sa lata, nalaman kong ito ay karaniwang alkyd na pintura. Hindi ko akalaing magdudulot ng matinding singaw sa hangin ang pagpipinta gamit ang maliit na lata. Mabuti na lang may luma akong respirator malapit. Kaya hindi talaga ako kinausap ng mga lata. Sa isang standard na lata, may 520 ml ng pintura. Kasama na rin ang gas na nagpapalabas dito para ma-spray. Ang isang lata ng pintura ay may 300 hanggang 300 at 50 gramo lang talaga. Sa halagang iyon, makakabili ka na ng mas magandang alkyd na pintura na 1-2 kilo ang laman, depende sa brand. Kung nalaman ko lang noon, sana bumili na lang ako ng ordinaryong alkyd pintura at nakatipid pa. Kung papatungan natin ng ilang matibay na patong ng alkyd ang bathtub, magkakaroon ito ng dagdag na waterproofing. Yung una, paalala ko, nagbibigay ng full waterproofing. Pinapahiran ko sa labas ang bathtub ng karaniwang acrylic varnish para sa bato, ladrilyo at konkreto. Subok na all-weather option ito. Hindi ko na pinapahirapan ang sarili sa pag-aayos ng base. Excited na akong magsimula sa mga pagsubok. May alkyd na varnish din. Kung alam ko lang dati na pwede ito at pintura sa bathtub, sana nilagyan ko na ng marmol na disenyo ang loob. Hindi ko rin masyadong pinaghirapan ito. Sana'y nakadagdag sa pagiging makatotohanan ang mga bakas ng di perpektong gawa ng mga taga-ukit ng bato. Malaking bentahe ng bathtub na ito ay kaya mong igalaw mag-isa. Hindi ko pa nagagawa ang overflow dahil di ko pa alam alin ang magiging harap nito. Dahil sa dami ng komentong nabasa ko, natakot akong subukan sa garahe. Bakit niyo ako tinakot? Kaya nandito na lang ako sa lamig. Sa astig na designer bathtub, pwedeng magtipid sa gamit. Retro ang dating ng asul na takip. Designer na ako kaya ganito ang estilo ko. Nakalimutan ko na paano kwentahin ang volume ng ganitong lalagyan. Tara, sabay natin bilangin gamit ang balde ng salitre. Unang balde. Pangalawang balde. Nagbubuhos ako ng maligamgam na tubig. Pangatlong balde. Pang-apat.
Pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, pang-10, pang-11, pang-12, pang-13, pang-14, pang-15, pang-16, pang-17, pang-18. Napagod na akong magdala. Nakapatay ang gripo sa labas para sa taglamig. Pang-19, 20, 21, 22. Kung tag-init, siguradong naligo na ako, pero inatake ako ng sipon. 23. Sa kabuuan, 250 litro. At ito ay katumbas ng napakalaking biniling batya. At mukhang kasya pa ang ganoon karami. Sumobra yata ako sa laki. Ito ay designer na batya para sa kunwaring mayaman, kaya hindi ito dapat maliit. Gagawin ko ang 500 litrong pagsubok pag init ng panahon. Pasensya na. Ilalabas ko ito bilang hiwalay na maikling video. Gumawa rin ako ng tungkol sa aming mini pool na gawa sa XPS. Handa na para sa ika-4 na season. Gabi na, pero mainit pa rin ang tubig. Kung sa designer na banyera na gawa sa konkreto o artipisyal na bato, matagal nang nagyelo ang tubig. Para hindi ninyo mamiss ang detalyadong pagsubok ng banyerang ito matapos gamitin, kasama ang obserbasyon at komento, i-like nyo na ito. Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosiaka channel pati sa YouTube, VK Group, TikTok at Zen. Nasa ilalim ng video ang lahat ng link. Pindutin nyo pa para sa tamang impormasyon. Naway maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat. Sa simula ng video, nangako akong ikukwento ang tungkol sa malaking at maliit na sablay. Ang malaking sablay, ako yon. Ang maliit naman, dapat sanang ilubog ng kaunti ang siphon sa ilalim. May ilang patak ng tubig na hindi nadidrain. Tungkol ito sa di inaasahang pagtatapos ng proyekto. Para sa mga hindi naniwala rito, talagang hindi inaasahan ang kinahinatnan nito.